Oh, tingnan nyo. Putik yan. Meron din palang mga korupsyon sa kanilang probinsya. Bakit ang iniimbestigahan na mga Davao? Ba't ang iniimbestigahan yung mga senador? May 47 million pala silang nasira na proyekto dyan sa Lawag. Isang probinsya pa lang to ng Ilocos Norte, ha? Distrito daw ito ni Sandro. Ayan, oh. Ayun, ano to? Contractor linked to Davao lawmaker Sandro Marcos. Puta ka naman, paano naging Davao to? Ano ba naman klaseng ano to? Ano ba naman to? But anyways, 47 worth millions of flood control project collapses in Davao, in Lawag City, Ilocos Norte. O distrito ito nung kanyang anak na si Sandro Marcos. Ba't ang iniimbestigahan? Si Marcoleta, si Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero. Pucha, ito pala, oh. Hayop na yan, oh. Oh, ngayon, tinanong siya. Tinanong si BBM anong plano niya. O, tingnan mo kung anong plano ni BBM. I will be going to Congress because after coming from Masbate and coming from Cebu, I will be going to the Congress, the House and the Senate, para makapag... Utangin na, oh. O, ilang segundo lumipas? 16 na segundo ang lumipas. Tinanong siya kung anong plano niya. Ucha, wala. Wala siyang plano. O, tinan mo, presidente ka. 3 taon mahigit ka na sa posisyon. Hindi lang naman tayo ngayon tinatamaan ng bagyo. Since 2022 nung umupo ka, binabagyo na tayo. 23, 24, 25. So, 3 years nang binabagyo ang Pilipinas. Lindol, lahat. O, hanggang ngayon wala siyang plano. Hanggang ngayon wala siyang alam. Hindi niya, hindi, kumbaga parang wala siyang, playbook. Ang Pilipinas po ay lugar kung saan ang geographical location natin, tatamaan tayo halos talaga lahat ng bagyo na dadaan sa Pacific Ocean. Oo, talagang tayo, typhoon stricken ba yan tawag yan? O, lagi tayong binabagyo at pag bumagyo dito, grabe-grabe talaga. Taon-taon, balita, ganyan. So, isa yan, bilang isang presidente, isa yan sa dapat na pinaghahandaan mo. May plataforma ka. May plataforma ka tungkol sa peace and order, militarization, sa paglaban sa pagsugpo sa komunismo, sa ekonomiya, may plano ka na yan. At syempre, disaster relief, disaster coordination. Hindi ba sabi niya, kaya siya naglagay ng 9 na EDCA sites dito sa Pilipinas for humanitarian reasons para daw mabilis na makapag-react pagdating ng kalamidad. Nasaan na yung EDCA sites? Wala man tayong nakikitang mga sundalong puti na tumutulong ngayon sa atin sa bagyo. Wala naman, hindi ba? So anong benepisyo ng mga buwaka ng inang EDCA sites na yan? Oh, bakit hindi tayo nagagalit? Bakit itong mga makakaliwa hindi nagagalit dito sa klase ng militarisasyon na ginagawa ni BBM? Kasi para sa akin, militarisasyon yan eh. Okay lang naman yan. Oo, pero pucha yan, ang sinabi niya kasi noon, para pag kami mga disaster, mabilis daw makapag-deploy. Asan na? Anong nagagawa ngayon ng EDCA sites? Oh, tinanong siya anong plano niya. For the past 3 years, binabagyo na tayo, binabaha na tayo, nililindol na tayo. For the past 3 years, may mga matitinding, mga namatayan na rin sa bagyo. Anong gagawin mo? Anong plano mo? Ito sagot niya. I will be going to Congress because after coming from Masbate and coming from Cebu, I will be going to the Congress, the House and the Senate, para makapagbigay sila ng emergency funds. Alam ko yung mga QR... Ang inan yan. Ang tagal niyang inarticulate sa isip niya. No? The fact na hindi niya masabi outright na ganon. Nako po. Alam mo talaga na hindi niya kayo pinagpaplanuhan. Alam mo talaga na wala siyang pakialam sa inyo.
Wala siyang pakialam sa inyo. Yun talaga ang legacy ni Bongbong Marcos. Sarili lang talaga niya yung importante. Ewan ko, makainom siguro to, makasinghot, at kung ano-ano pang ginagawa nito. Yun lang siguro priority niya. Hindi niya kayo priority. Kasi simple lang naman eh. Sa ngayon, paubos na yung pondo natin. Pagdating sa disaster relief dahil ano yan eh, sabi, medyo madami nang tumamang bagyo sa atin. Dapat ganun eh. Oo, but even if medyo gipit na tayo dahil nakita nyo naman patapos na yung taon, nagamit na yung mga budget, I will seek the help of Congress and Senate para mag-release ng pondo. Ang DBM, iuutusan ko na mag-release ng pondo para matulungan yung mga kababayan natin dito sa Cebu, sa Masbate at yung iba pang mga tinamaan ng bagyo. Oo, anong mga klaseng tulong ang kailangan nila? Syempre, unang-una sa lahat, bahay. Kailangan natin ng pera para makabili tayo ng mga construction supplies at o kaya makapagpatayo tayo ng mabilisan na na tawag diyan, shelters, ano ba tawag doon? Yung mga evacuation sites and centers, kahit na pansamantala lang muna, magtatayo tayo kasi umuulan pa eh. Yung mga tao, gumuho yung mga bahay na, hindi naman yan maayos agad-agad. So, kailangan nilang magkaroon ng mabilis na matutulugan, na maayos, na may maayos na palikuran. Agad-agad, ipapagawa na natin yan. Di ba dapat ganun eh? Tapos in terms naman of yung kanilang pagkain, dahil importante din yun. Yan, sa mga lugar ng mga relocation sites na yan, sa mga relocation sites na yan kung saan yung mga nasalanta maninirahan, maglalagay tayo ng mga ng mga food trucks diyan at ng mga taga-gobyerno na 24 oras o 3 times a day na magpapakain doon sa mga naapektuhan. Mga ganun. Habang nire-rebuild natin yung mga nasira nilang bahay hanggang habang sa inaayos natin yung mga tinatanggal natin yung hazards sa kalsada, unahin na muna natin yung matitiran nila, yung pagkain nila, and then tulong-tulong tayong lahat. Kahit ikaw ay biktima, tutulong ka sa gobyerno para mas mapabilis natin yung yung pagbabago. Inaasahan ko rin na yung mga kasama natin na nasalanta, inaasahan ko rin na yung mga kamag-anak ninyo na malalakas ang katawan, sana ay tumulong din sa gobyerno na para maialis na natin yung mga hazard sa daan at start na tayo mag-rebuild ng mga nasira ninyong mga tahanan. Ganon! Anak ng toko, wala siyang ganung plano. Walang pera. Taon-taon mo naman binabudgetan yan, sir. Bakit hindi ka mag-budget ng medyo malaki-laki sa disaster response? Lahat ng pera kasi, putang ina, nilagay nyo sa DPWH para nakawin nyo eh. Kaya wala na kayo ngayong pera na maibigay sa mga Pilipino pagdating nitong mga dilubyo. Wala siyang alam mo. Yung mga QRF ng ibang mga agencies paubos na. So, magre-release tayo Inanakaw eh. Magre-release tayo ng QRF. Yung Quick Response Fund na ginagamit namin para immediately. Dahil especially sa pagdating ng dalawa, ng Nando at saka ng Opong na bagyo na talaga napakalakas. Tapos ito pa, nasabayan pa ng 6.9 intensity ang lindol. Kaya yung QRF, para meron kayo magamit, we will have it. Para saan nga yung QRF? Yung Quick Response Fund, para saan? Bibigyan nyo na naman pera tao, tapos bahala na sila sa sarili nila. Hindi dapat ganun. Dapat yan serbisyo, sir. Dapat yan serbisyo. Kasi si Pangulong Duterte, yun ang unang-unang gagawin yan. Maghanap kayo ng isang maluwag na lupa dyan. Tapos tayuan nyo na kagad ng mga shelters na medyo matitibay naman kahit papaano. Temporary shelters na matitibay, na may maayos na palikuran, may maayos na banyo. Tiis muna sila doon. Pag naayos natin, balik sila kagad. Ganun eh. Dapat may ganun. Wala eh. Nung tatandaan nyo, namimigay ito ng mga construction supply nung nakaraan. Yung yero, 1 day pa lang. Tapos 4 na pirasong kahoy. Tayo nakala mo, bahay ng aso yung gagawin eh.
Tapos mga 2 pirasong lawanit. Sabi ko wala talagang wala talagang utak ito. Oh, hindi dito it shows na nung tinanong siya, "What are your plans?" Oh, wala. Hindi niya hindi niya pinasa na naman niya sa Kongreso at sa Senado. Malapit ako sa Kongreso para humingi ako ng pera. Wala naman sa Kongreso pera eh. Nasa DBM eh. At saka ikaw, pag ganitong delubyo, BBM, may kapangyarihan kang mag-release. Ano mo ang DBM? DBM, mag-release kayo ng pera. Wala tayong pera, maghanap ka. O, tandaan nyo si Pangulong Duterte, ganyan. Itaas ang sweldo ng mga polis. Sir, wala tayong pera. Nung wala, meron. Huwag nyo nakawin. Basta, gumawa kang paraan. O, di ba ganun? Siya wala. Hindi niya nga alam sinong utusan niya eh. O, yan. Ganyan. Kagaling ang presidenteng hinalal nyo. Diyos ko po.